Ulilang lubos na si Ismael mula nang mamatay ang kanyang ama at ina dahil sa pagsalakay ng mga aswang noong bata pa siya. Kitang-kita niya kung papaanong lapain ng mga aswang ang mga taong nasa bingguhan noong gabing yon. Makakaligtas sana ang mga magulang niya noon, pero dahil mas inuna siyang iligtas ng mga yon, nasawi lang ang mag-asawa. Kaya nang magkamuwang na sa mundo at magkaroon na ng pangunawa sa mga bagay-bagay, palagi niyang sinisisi ang kanyang sarili kung bakit napahamak ang kanyang mga magulang. Lumaki siya na ang laging iniisip ay siya ang dahilan kung bakit ulila siya. Ganun pa man, kinaya ni Ismael na mamuhay kahit na mag-isa lang siya. Pero dumating ang araw na natagpuan niya ang nag-iisang kapatid ng kanyang ama, si Tito Sito. Isang lalaking palagi na lang lasing at hindi makausap na maayos. Mabait naman si Sito. Hindi naman siya nito sinasaktan. Sa katunayan, paboritong pamangkin siya nito. Pero dahil nga laging wala at laging lasing ang manong, parang wala pa rin siyang kasama sa buhay. Pagbebenta ng uling sa bayan at palengke, yun ang nagsisilbing pinagkukunan ni Ismael ng ikabubuhay niya. Hindi naman kasi siya maaaring umasa sa kanyang tito. Sakto lang din kasi ang kinikita niya noon sa pagiging kargador sa pier. Ako pre, hindi ka pa yata umuwi mula kahapon ah. Hindi ka ba hanapin sa inyo? Wala naman maghahanap sa akin eh. Laging wala si Tito Sito sa bahay. Kaya ayos lang kung anong oras o araw akong umuwi. Wala namang problema. Tsaka nakakapagod ng pauwi-uwi eh. May natutulugan naman ako dito. Tsaka para mas malaking ipon, di ba? Hindi na ako gumagastos para sa pamasahe. Grabe ka talaga. Hindi ko kaya yung ginagawa mo. Napakasipag mo. Pero, uy, magpahinga ka rin paminsan-minsan ha. Baka mamaya sa sobrang kasipagan mo, tumagos ka na sa pader. Paano naman ako tatagos sa pader? Loko. Ay nako, slobo mo talaga. Siyempre, tatagos ka sa pader kapag patay ka na. Kaluluwa ka na lang. Hindi naman ako mamamatay no. Matagal mamatay ang... Hindi ka masamang damo no. Huwag kang feeling no. Mabait kang tao. At ang mababait na tao, yun ang unang kinukuha ng Diyos. Dapat na ba akong maging masamang tao para matagal akong mamatay? Paliw ka talaga. O sige na, uwi na ako. Baka hinahanap na ako sa bahay eh. Tinapik na siya ni Baldo sa balikat. Napangiti na lamang si Ismael sa mga sandaling yon. Nakaramdam siya ng kaunting inggit para sa kaibigan. Madalas niyang iniisip kung anong pakiramdam nang may inuuwi ang pamilya. Pinagpatuloy na lang niya ang pagsasako ng mga uling. Bawal siyang kukupad-kupad dahil magagalit sa kanya ang kanilang tinuturing na boss. Nang wala nang maisasakong uling, ay nagsalang na ulit si Ismael ng mga tuyong punong kahoy sa isang machine. Doon sinusunog ang mga kahoy para maging isang ganap na uling. 10:00 na ng gabi nang maisipan ni Ismael na umuwi. Pangiti-ngiti pa siya dahil tiyak na malaki ang sasahuri niya mula sa tuloy-tuloy na pagtatrabaho. Habang naglalakad, may nakasalubong siyang isang matandang lalaki. Ang bigote at balbas din ay mahaba at namumuti na rin. Bahagya itong nag-angat ng tingin sa kanya. Sa ilalim ng poste ng ilaw ay nagtama ang kanilang mga tingin. Nakaramdam ng kakaiba si Ismael, pero magaan ang kanyang kalooban. Sadyang kakaiba lang talaga ang tingin niya sa matanda. Pakiramdam ni Ismael, hindi yun pangkaraniwan. Ayos lang ho ba kayo, Lo? Kahit hindi gaanong maliwanag ang ilaw, nakita ni Ismael ang pagngiti sa kanya na matanda. Hindi yun nagsalita. Nagpatuloy lang yun sa paglalakad kahit na mabagal. Bumuntong hininga na lamang si Ismael. Isa rin sa iniisip niya na baka ermitanyo ang matanda. Gabing-gabi na, bakit wala man lang siya kasamang maglakad?
Paglingon niya ulit ay wala na ang matanda. Ha? Ang bilis namang nawala nun. Ano yun? Tumakbo? Medyo binilisan na lamang ni Ismael ang kanyang lakad at agad na sumakay ng jeep. Nakarating na rin siya sa kanilang bahay. Himala na naabutan niya doon ang kanyang tito Sito. Hindi yun lasing. Normal lang itong nasa lamesa habang kumakain. Oh, bakit ginabi ka na? Marami ba kayong ginawa sa ulingan? Hindi naman po, tito. Nagpa-overtime lang po ako para malaki-laki yung sasahurin natin. Para naman po may maiambag ako dito sa gastusin. Alam mo, Ismael, hindi naman kita inuobligan, no? Pinapatira kita rito ng libre. Ayaw ko ngang nagpapagod ka pa eh. Tito, malaki na ako. Nasa tamang edad na ako para tumulong. Hindi naman pwedeng ikaw lang ng ikaw ang gumagastos dito sa bahay. At saka, para masanay din akong dumiskarte na sa buhay. Sayang at wala na ang papa mo, no? Nako, magiging proud sa'yo yon kasi napakasipag mo magtrabaho. Biglang nakaramdam ng kaunting lungkot si Ismael. Ngumiti na lang siya na mapait. Mula kasi nang dumating siya roon, hindi niya pa nasasabi ang totoong nangyari sa kanyang mga magulang. Alam niya kasi na malabong maniwala sa kanya si Sito. Sa ilang taon kasi nilang pagsasama, nalaman ni Ismael na hindi naniniwala sa aswang ang kanyang tito Sito. Ayos lang ho. Alam ko naman na kung nasan man sila ngayon masaya sila para sa akin. Kasi nandiyan kayo na nagpatira sa akin dito. Sige, ganito na lang. Total, gusto mo naman mag-ambag dito. Ako sa pagkain at kuryente, ikaw na lang sa tubig. Ayos ba sa'yo yun? Oo ba? Ayos mo sa akin yun. O sige, magmula ngayon, iiwasan ko na uminom. Bakit naman to? May nangyari ba? Dinalaw ako ng tita mo sa panaginip ko eh. Galit na galit. Huwag na raw ako magiinom. Yan kasi, puro kayo inom eh. Baka mamaya mauna ka nang mamatay sa akin eh. Baka magdilang anghel ka, loko ka ha, bawiin mo yan. Natawa na lamang si Ismael sa kanyang sinabi. Kumain na rin siya at nakisabay sa kanyang tito. Ganun lang kagaan ang buhay ni Ismael sa piling ng kanyang nag-iisang tito. Pero iba pa rin para sa kanya kung ang tunay na magulang ang kasama. Ganun pa man, nagpapasalamat na lang din siya sa Panginoon dahil kahit na paano may isang tao siyang tinuturing na ama. Kinabukasan, pumunta siya ng bigasan para bumili ng kalahating kaban. Kaso pagdating niya roon, ay nagkukumpulan naman ng mga tao. Nagtataka siyang lumapit. Dala ng kuryosidad ay sumilip siya roon. Nakita ni Ismael ang isang matandang puti at mahaba ang buhok na nakahiga sa harap ng nakasarado pang bigasan. Narinig ni Ismael na ang matandang yun pala ay patay na. Naku, baka na-stroke yan, kawawa naman. Tolo ba yan? Wala man lang bang nakakita. Diyos ko, Mariosep! Habang pinagmamasdan ni Ismael ang matandang iyon, bigla siyang nagulat nang may marinig siya na parang bumulong sa kanya. Boses yun ng isang matandang lalaki. Tumingin siya sa likuran. Malabong ang mga nasa likuran niya ang bumulong dahil wala namang matanda sa mga yon. Lumayo na si Ismael ng bahagya. Nagtatayuan ng kanyang mga balahibo sa mga sandaling yon. Ayaw man niyang isipin pero palagay niya, boses yun na matandang nakita niya noong gabi at ng matandang nakahandusay sa bigasan. Maglalakad na sana si Ismael pero nakaramdam siya ng sakit ng ulo. Napahawak siya sa bakod na nasa harapan niya. Nahihilo siya at parang hindi niya kakayanin maglakad ng walang hinahawakan. Kainis, ano bang nangyayari sa akin? Aray, Hanggang sa naramdaman na lamang ni Ismael ang kakaibang lamig sa katawan niya. Parang may malakas na hangin na pumasok sa buong pagkatao niya. Meron din siyang naramdaman na parang kuryente. Diyos ko, Panginoon, ano bang nangyayari? Bakit ako nakakaramdam ng ganito?
kukunin mo na ba ako kasi mabait ako? Naramdaman na lang niya na may tao na sa kanyang likuran. Paglingon niya ay si Baldo lang pala yun, ang unang taong nakakita sa kanya sa ganoong kalagayan. Uy, Ismael, ayos ka lang ba? Nahihilo ako pre. Nilalamig ako. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Masyado mo kasi pinapagod ang sarili mo eh. Pahipahinga din pag may time. Ano, gusto mo bang tumagos ka na sa pader? Siyempre ayaw ko pa no. Eh di magpahinga ka na muna. Huwag ka na muna pumasok mamaya. Ako nang bahala magsabi kay boss. Eh teka, kayong bang maglakad o ihatid na kita sa inyo? Hindi na. Kaya ko naman mag-isa eh. Sigurado ka ha? Oo. Salamat na lang. O sige na, may pupuntaan lang ako. Tinapik na naman siya ni Baldo sa balikat. Napabuntong hininga na lamang si Ismael sa mga oras na yon. Maging siya ay nagguguluhan din. Batid niya kasing hindi yun dahil sa pagod. Humugot ulit siya ng malalim na paghinga. Diretso na ang kanyang tingin sa daan. Hindi na rin siya nahihilo pero bahagya pa ring mabigat ang kanyang ulo. Nang makarating siya sa kanilang bahay ay wala na roon ang kanyang tito. Pumasok na yun sa trabaho at tanging siya na naman ang naroroon. Umupo siya sa harap ng lamesa at nagsalok ng tubig sa baso. Paglagok niya ng tubig, narinig na naman niya ang boses ng matanda. Boses na di niya alam kung saan nagmumula. Iho, Sino ka ba? Nasaan ka? Iho, ikaw at ako ay iisa na ngayon. Ha? Hindi ako naniniwala. Anong pinagsasabi mo? Nasa katawan mo na ako, Iho. Parang tangang tiningnan ni Ismael ang katawan niya. Natataranta siyang kumuha ng kutsilyo sa kusina. Ang kulit mo ha! Magpakita ka na! Hindi ako natatakot sa'yo. Umaga ngayon no? Hindi naman kita tinatakot. Naging isa tayo para sa iisang misyon. Ikaw ba yung matandang mahaba ang buhok na kulay puti? Ang galing mo, Iho. Sinong nanay at tatay mo? Wala na. Patay na sila. Huwag kang magtanong. Pasensya na, hindi sinasadya. Magpakita ka na nga. Nauubos na pasensya ko sa'yo. Umarap ka sa salamin at makikita mo ang hinahanap mong tokbol ka. Kahit na nag-aalangan ay dahan-dahang lumapit si Ismael sa salamin. Laking gulat niya nang makita niya ang matanda sa kanyang refleksyon. Teka, bakit ako naging matanda? Anong ginawa mo sa akin? Inutil, hindi ka naging matanda. Nakasanib lang ako sa iyo. At dahil sa salamangka na gamit-gamit ko, ako na ang nagiging refleksyon mo. Simbolo na iisa na tayo, pero sa iisang katawan lang. Kaya wag na wag kang haharap sa salamin, lalo na kung may kasama kang iba. Malalaman nila na kasabi rin ako sa katawan mo. Uy, naninigaw ka bang matanda ka? Wala ka malang paalam, sumapi ka kagad? Wala na akong oras. Lahat ng tao kanina sa bigasan puro chismosa. Pinagsasampal ni Ismael ang kanyang sarili. Hindi pa rin siya naniniwala kahit na nakakausap na niya ang matandang yon. Hindi. Panaginip lang to. Sira ulo, hindi ka nananaginip. Eh kung totoo ito, bakit ako? Dahil nararamdaman ko sa iyong kalooban na pareho tayo ng gustong mangyari. Ha? Anong ibig mo sabihin? Yun ay ang mapatay ang mga aswang. Napatigil si Ismael sa kanyang narinig. Daan-daan siyang dumungaw sa salamin para makita ulit ang matanda. Alam ko na may bigat sa kalooban mo na gulot ng mga salot na aswang. Pareho tayo ng nararamdaman. Kaya ikaw ang napili ko dahil alam ko na naghahanap ang puso mo ng hustisya.
Tila naging kalmado si Ismael noong mga sandaling yon. Sino ka ba talaga? Anong alam mo sa mga aswang? Isa akong albularyo na namatay dahil sa katandaan. Pero dahil hindi ko pa tapos ang misyon ko sa mundong ito, gumawa ako ng ritual para sakaling mamatay ako, makakasalib ako sa katawan ng isang tao. Pero hindi ko inakala na nasa malay ka pa rin at nakakausap mo ako. Kung ano man ang misyon mo, pakiusap, ayaw kong makialam. Pero iisa na tayo ngayon. Ano ba? Ayaw ko nga eh. Iho, ikaw lang ang pag-asa para matalo ang mga aswang. Paparating na sila sa baryo na ito para manakop. Kailangan may isang tao na gagawa ng paraan para pigilan sila. At hindi ako yun. Kaya pwede ba, umalis ka na sa katawan ko? At ahayaan mo lang na mawalan ng saysay ang pagkamatay ng iyong mga magulang. Hustisya na ang lumalapit sa iyo. Sabi mo nga sa akin, lagi ba kitang maririnig kahit natutulog ako? Hindi naman. Kapag inalis mo ko sa isipan mo, hindi mo na ako maririnig. Paano kita maalis sa isipan ko kung ang ingay-ingay mo? Baka mamaya may makakita pa sa akin. Baka isiping baliw na ako na nagsasalita mag-isa. Halos mamutiri ng buhok ni Ismael kung papaanong mawawala sa pandinig niya ang boses na matandang madaldal. Para sa kanya, mula nang marinig niya yon ay nawala na siya ng kapayapaan. Sinusubukan na nga lang niyang hindi pansinin na matanda, pero talagang dumadaldal yon. Kahit na masama ang pakiramdam ay pumasok pa rin si Ismael sa ulingan. Napapakamot na lang si Baldo sa ulo nito dahil sa katigasan niya ng ulo. Pre, akala ko ba magpapahinga ka sa inyo? Ayos ka na ba? Bakit ka nandito? Pambira ka naman oh. Kasi napupuriyo ako sa bahay. Wala akong makausap. Sumabat na matanda sa isipan niya. Nag-uusap nga tayo sa bahay ninyo eh. Pumikit na lamang si Ismael para indahin ang inis. Oh, napapapikit ka na. Ayos ka na pa talaga? Umuwi ka na lang kaya muna. Hindi, may iniisip lang ako. Ayos lang ako. Huwag mo akong sisihin kapag tumagos ka na sa pader ha. Bahala ka. Umalis na si Baldo. Naiwan na lamang si Ismael sa area nito. Pwede ba? Huwag kang madaldal kapag nandito ako sa trabaho. Hindi ako makapag-focus eh. Sige. Walang problema. Huminga ng malalim si Ismael. Buong maghapon siyang naging abala sa trabaho at laking pasalamat naman niya nang hindi na nag-iingay ang boses sa utak niya. Kinahaponan, natapos na rin siya sa paglalagay ng mga uling sa sako. Nauna na namang umuwi si Baldo. Nagpaiwan na naman si Ismael dahil balak nitong mag-overtime ulit. Si Ismael at ang may-ari na lamang ng ulingan ang naroon. Madilim-dilim na rin ang kalangitan dahil sa nagbabadyang ulan. Habang abala si Ismael sa kanyang ginagawa, isang lalaki na halos kasing edad lang ng kanyang tito ang lumapit. Nagtanong yon sa kanya ng presyo ng uling. Ito pong malaking sako, nasa 50. Itong maliit 35 pesos lang po. Nagbayad agad ang lalaki ng 50. Bago abutin ni Ismael ang bayad, ay biglang bumulong ang matanda sa kanyang utak. Huwag mong ididikit ang daliri mo sa daliri niya. Lalasunin ka niyan. Aswang yan! Napatigil sandali si Ismael. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay agad siyang naniwala sa matandang boses. Dahan-dahan siyang tumingin sa lalaking nasa harapan niya. Nakangiti yun sa kanya pero iba ang nararamdaman ni Ismael. Napalunok si Ismael ng laway at naramdaman niya ang pagtagaktak ng pawis niya sa kanyang noo. Maingat na kinuha ni Ismael ang pera. Sinunod niya ang sinabi ng matanda. Aswang ang lalaking yan. Maniwala ka sa akin. Ngumiti na lang din ng pilit si Ismael. Hindi siya nagpahalata na meron siyang nalalaman. Umalis ang lalaki, dala ang isang sakong uling.
Naiwan si Ismael na hindi makapagsalita. Saka lang siya natauhan nang marinig na muli ang boses ng matanda. Nandito na sila sa lugar ninyo. Unti-unti na silang nagpaparamdam. Buhay pa rin pala talaga ang mga salot na yan. Iho, makinig ka sa akin. Umuwi ka na sa inyo at maglagay ka ng mga pangontra sa sulok ng inyong bahay. Kung ano-anong kasangkapan at kagamitan ang sinabi ng matanda kay Ismael, sinunod din naman yon ng binata dahil takot din naman siya na malapitan ng aswang. Sa puntong yon, bumalik ang takot at kilabot sa kanyang kalooban. Buo pa rin kasi sa alaala niya ang lahat. Bawat detalye kung papaanong pinaslang ng mga aswang ang kanyang mga magulang ay malinaw pa. Wala pa naman si Sito sa bahay nang umuwi si Ismael. Kaya pasimple na lang din niyang inilagay ang mga pangontra na itinuro ng matanda sa kanya. 6:00 na ng gabi nang matapos si Ismael. Makalipas ang ilang araw, para bang nasasanay na lang si Ismael sa presensya ng matanda. Hindi na siya gaanong naiirita kapag naririnig niya ang boses noon. Para bang naging parte na lang din ng sistema ni Ismael ang pakikinig. Katwiran niya, wala namang mawawala sa kanya kung makikipagtulungan. Tutal, pareho lang din sila ng layunin. Mag-iisang linggo na tayong nag-uusap pero hindi mo pa sinasabi sa akin ang pangalan mo. Ay, oo nga pala. Tawagin mo na lang akong Lolo Teban. Pero Esteban ang totoo kong pangalan. Isang malakas na albularyo noong araw. Teban na lang. Hindi naman kita lolo eh. Wala kang galang. Teka, sigurado ka ba na may aswang dito? Noong gabing yon ay nasa isang sabungan sila. Kahit alanganing oras na ay marami-rami pa rin ang nagsusugal doon. Naroon sila para mag-imbestiga. Inaalam nila kung saan madalas namamalagi ang mga aswang. Sa mga nakalipas na araw kasi, malakas ang kutob nilang dalawa na nasa baryo na nga ang mga aswang. Nagpapanggap lamang na tao. Oo, maghintay ka lang. Isang tingin ko lang naman ay malalaman ko na kaagad. Naglakad pa palapit si Ismael. Pumunta siya sa kaliwang bahagi ng sabungan. Sinuyod niya ng tingin ng mga taong naroon. Hanggang sa may nakita nga silang aswang. Yun ang lalaki na naging customer ni Ismael sa ulingan. Ayun, aswang yon. Talaga? Sigurado ka ba dyan? Napalakas ang pagkakasabi ni Ismael kaya napatingin sa kanya ang mga tao. Iniisip ng mga yun ay nababaliw na si Ismael dahil nagsasalita itong mag-isa. Nagkibit balikat na lamang si Ismael. Hindi na lamang niya pinansin ang mga yon. Nakatuon lang ang atensyon niya sa lalaking nakikipagsabong. Wala pang 5 minuto, umalis na rin ang lalaki. Dala nito ang manok na natalo. Sinundan ni Ismael ang lalaki. Nakita niya yung nilalapa ang sariling manok habang nasa isang iskinita na natatapatan ng poste ng ilaw. Teban, huy, naririnig mo ba ako? Anong gagawin natin? Wala tayong gagawin. Bakit wala? Ayun na oh, aswang yun ah. Bakit? Marunong ka bang lumaban? Parang isang malaking sampal para kay Ismael ang tanong na yon. Kahit na hindi siya sumagot, alam niya sa sarili na wala naman siyang palag sa aswang na yon. Dahil unang-una sa lahat, hindi rin naman siya marunong makipagsuntukan. Kaya nga kailangan mo munang magsanay kung papaano pumatay ng aswang. Paano mo ako tuturuan? Wala ka naman dito. Nakasanib ka lang naman sa akin. Matututo ka, basta marunong ka lang makinig. Nung mga sandaling yon, ay pinanood lang nila ang lalaking sarap na nilalapa ang manok. Gusto man nilang patayin ang aswang na yon, pero batid nilang hindi pa yon ang tamang oras. Matapos yon, nagmanman pa si Ismael sa sabungan. At sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi lang isa, hindi lang 2 o 3, kundi 7 aswang pa ang dumating doon. At base sa matandang nakasapi sa katawan niya, ang mga yon ay isang buong pamilya. Kung isang buong pamilya yan, posible ba na mayroon pang ibang pamilya ng aswang?
Oo, ganun na nga. At ang masaklap pa, hindi naman sila taga rito. Ibig sabihin ba nito, nasa panganib itong lugar namin? Lahat ng lugar na napupuntahan nila, nasa sakop nila. Kaya oo ang sagot sa tanong mo. Dahil sa mga nalalaman ni Ismael, mas naging interesado siyang patungkol sa mga aswang. Kapag wala naman siyang pasok sa ulingan, ay pumupunta siya sa kagubatan para magsanay lumaban. Hawak-hawak niya ang itak na binili pa niya sa naglalako. Ginagawa niya ang lahat para lang matuto. Sinasamantalan niya ang pagkakataon na may tumutulong sa kanya. Dahil sa pamamagitan nun, ay maaari niya nang mabigyan ng hustisya ang pagkawala ng kanyang mga magulang. Lumipas pa ang ilang araw, mas napadalas na ang pagsasanay ni Ismael sa gubat. Marami na rin siyang natutunan mula kay Esteban. Nagkakaroon na rin ng magandang bunga ang pagsasanay niya. Dahil kahit na papaano, marunong na rin siyang makipaglaban. Ano pa ang kailangan kong gawin para mas humusay? Nakatingala si Ismael sa mga puno. Dinadama niya ang sariwang hangin mula sa kalikasan. Kailangan mong maging pasensyoso. Yon ang dapat mong gawin. Huwag kang magpapadalos-dalos. Huminga ng malalim si Ismael. Sumilay ang magandang ngiti sa kanyang muka. Ma, pa, igaganti ko kayo. Kukunin natin ang hustisya. Sabi ng binata habang nakataas ang itak sa ere. Umalis na rin si Ismael sa kagubatan. Naalala niyang iniimbitahan nga pala siya ni Baldo para dumalo sa karawan ng nanay nito. Dahil malapit naman na kaibigan si Baldo para sa kanya, hindi na siya tumanggi sa binata. Sukbit ang itak sa tagiliran ay tumungo siya sa bahay ng kaibigan. Medyo marami-rami na ang mga tao roon. Napupuno na rin ang bakuran. Uy, Ismael pre, buti naman nakapunta ka. Teka, isa ka ba nang galing? Bakit may dala ka na namang itak? Ilang araw na kitang napapansin na laging may dalang itak ha? May kaaway ka ba palagi? Loko, nagdadala lang ako nito kasi sumasideline ako sa gubat. Naghahanap ako ng mga tuyong kahoy tapos ibebenta ko rin kay boss. Ayos ah, maganda yan pre. O tara, kain ka na muna sa loob. Pagpasok pa lang sa bakuran ni Ismael, nakita na nito ang nanay ni Baldo na may kausap na manong. Manliligaw yan ni mama. Alam mo naman, wala nang mamatay si papa eh. Kumati na yan si mama. Hindi na nagsalita si Ismael at rinig niyang bumubulong na naman si Teban sa kanya. Aswang! Aswang ang lalaking yon! Tumango lang si Ismael bilang tugon sa sinabi ng matanda. Pinapwesto na rin siya ni Baldo sa tinira nitong upuan para sa kanya. Hindi inalis ni Ismael ang tingin niya sa lalaking manliligaw ni Aling Prima. Base sa mga binulong sa kanya ng matandang si Teban, ang lalaking yun ay aswang na nambibiktima ng mga ginang o matatanda. Kahit kumakain na noon si Ismael, ay hindi niya inaalis ang tingin sa direksyon ng lalaki. Hanggang sa makita niyang tumayo na ngayon at nagpaalam. Pasimple din namang tumayo si Ismael at lumabas ng bakuran. Sinundan niya ang lalaki kung saan yung tutungo. Kakasunod niya ay nakarating na sila sa parteng wala ng gaanong bahay. Biglang tumigil ang lalaki. Huminto na rin si Ismael at tumawak sa kanyang itak. Uy Teban, nandiyan ka ba? Tingin mo, kaya ko to? Basta alalahanin mo lang lahat ng mga pinag-aralan mo, iho. Bulong na matanda at tumango naman si Ismael. O ikaw, aswang ka di ba? Halatang halata sa mukha mo kahit hindi ka magpalit ng anyo. Ang pangit mo ba naman eh? Bigla na lamang nagbago ang anyo ng lalaki. Pumangit ng tuluyan ang mukha nito at umambang gagapang. Hala, uy, Teban, kaya ko talaga to ah. Hindi na nagsalita si Teban, kaya nag-focus na lamang si Ismael sa paparating na bakbakan. Kaya ko to. Nang gumapang na ang aswang ay sinalubong yun ni Ismael. Sandali silang napatigil matapos humagupit ng taga ang binata. Dahan-dahan na lumingon si Ismael sa lalaki.
Nakita na lang niya na sumusuka na yun ng dugo. Nasa aktong aatake ulit si Ismael nang bigla nang tumakbo paalis ang lalaki. Hinabol niya yon pero hindi niya na naabutan. Patalon-talo na kasi ang lalaki noon sa mga puno. Uy, Teban, ang galing ko ba? Magaling ka nga. Pero kapag ang mga ganoong sitwasyon, dapat pinapatay mo na. Namukhaan ka ng aswang na yon. Siguradong magsusumbong yon sa mga kasamahan niya. E di, yari pala ako nito. Yari ka talaga. Kaya sa susunod, huwag ka na magdalawang isip kung papatayin mo. Tandaan mo, aswang ang kalaban mo, hindi tao. Kaya dapat patayin mo kaagad. Walang kasalanan sa batas ang pagpatay sa mga aswang. Ay, nako, pasensya na. Nakakalimutan ko. Sa ngayon, huwag ka na munang masyadong lalayo. Hanggat maaari, sa bahay ka na lang muna. Maraming pangontra doon. Walang makakalapit sa iyo. Sumang-ayon na lamang si Ismael. Napapailing na lang siya. Dahil sa unang laban niya, hindi niya nagawang magdiwang kahit nanalo naman siya. Batid niyang may mas malaking problema pa ang darating. Umuwi na muna siya sa kanilang bahay. Naroon ang kanyang tito Sito sa gabing yon. Napatingin nga yun sa daladala niyang itak. Napansin kasi nito na may bahid yun ng kaunting dugo. Bumulong si Teban sa binata. Inutil ka talaga. Hindi mo man lang nilinis ang itak mo. Ismael, teka, bakit may dugo yung itak mo na daladala? Napaaway ka ba ha? May tinaga ka ba? Agad na nakaisip ng idadahilan si Ismael kaya kampante itong nakapagsalita. Nangaso ko kanina sa gubat. Mahuli ko na nga dapat yung kambing eh. Tinamaan ko na ng taga kaso nakatakbo eh. Ang bilis pa nga ng takbo. Edi nangangaso ko na rin pala. Sipag mo ha. Tama yan. Madali kang yayaman dyan. Siya nga pala. Naniniwala ka ba sa aswang? Hinabiglahan ni Ismael ang tanong sa kanya ng kanyang tito Sito. Wala siyang ideya kung ano ang pumasok sa utak nito at bakit yung biglang nagbanggit ng aswang. Samantalang noon, ito pa nga ang unang tumatawa kapag nakakarinig ng ganon sa labas ng kanilang bahay. Bakit nyo naman po nahitanong ito, tito? Galing kasi ako kanina sa burol ng asawa ng kasamahan namin. Kasi, yung asawa niya raw buntis, inaswang. Sa sinabing yon ay nabahala na si Ismael at si Teban. Nagtaka lang ako kasi ang sabi rin ng mga taga sa kanila, may nakita silang mga kalalakihan na pumasok sa bahay ng biktima. Tapos paglabas, ayun, patay na raw. Butas ang tiyan Tapos wala na raw yung 6 na buwan na sanggol. Sandaling natahimik si Ismael. Bumulong din naman sa kanya ang matanda. Ismael, nagpaparamdam na sila. Ikaw Ismael, naniniwala ka ba sa mga aswang? Kung sasabihin ko bang oo, anong sasabihin nyo? Tatawanan nyo ba ako? Bakit naman kita tatawanan? Paniniwala mo yan Pero kung sakaling totoo nga ang mga aswang, gusto ko silang makaharap. Parang ang saya sana na may aswang akong masasapak Hindi sila basta-basta, tito. Mas mabibilis sila kaysa sa mga tao. Kaya kung sakaling makakaharap mo sila, kung alam mong wala kang magagawa, tumakbo ka na lang. O sige po, tito. Magpapahinga na po muna ako. Natameme si Sito sa sinabi ni Ismael. Humiga na lang din si Ismael sa maliit na kwarto na pinanday niya pa para sa sarili. Napatingin siya sa bubungan. Aminin man niya o hindi, nababahala rin siya sa mga pwedeng mangyari. Nag-aalala siya para sa kanyang tito Sito. Ayaw niya kasing mapahamak yon. Dahil yun na lang din kasi ang natitira niyang kamag-anak. Bumuntong hininga na lamang si Ismael. Sinubukan niya makapagpahinga nun. Nanahimik din naman si Teban sa iniisip niya para kahit papaano makapagpahinga ang utak niya. Pero dakong 3:00 ng madaling araw ay nagising si Ismael dahil sa pag-alog sa kanya ni Sito.
Ano ba yun, Tito? Natutulog pa yung tao eh. Tingnan mo sa labas ng bakuran natin. May mga tao. Kilala mo ba yung mga yon? Parang nakakatakot eh. Napabangon agad si Ismael at saka dinampot ng kanyang itak sa gilid ng papag. Sumilip siya sa bintana at nakumpirma ang sinasabi ni Sito. Sabi mo nga sa akin, Ismael, marami ka bang utang sa kung sino-sino? Tito, hindi naniningil ang mga yan. Sino yung mga yan? Mga aswang. Aswang? Paanong naging aswang yan? Tao naman sila oh. Nagpapalit sila ng anyo. Teka. Anong gagawin mo? Hoy! Hindi nagdalawang isip si Ismael. Lumabas siya sa kanilang bahay dala ang itak na nakasukbit sa tagiliran. Ismael, wag kang lalabas ng bakuran nyo kasi kung hindi, mamamatay ka. Hindi mo kakayanin ng mga yan. Kaya ko sila. Pakiramdam ko kaya ko sila. Hoy, wag kang tanga. Hindi ka pa sobrang galing. Hindi nakinig si Ismael sa bumubulong sa kanyang utak. Lumabas siya sa kanilang bakuran at umatras naman ng bahagya ang mga aswang. Ano? Handa na kayo? Aba nakuha pang magyabang ng hinayupak na ito. Hoy, bumalik ka sabi sa loob. Hinugot na ni Ismael ang kanyang itak. Nang sabay-sabay na gumapang ang mga aswang ay wala siyang nagawa kundi ang tumalon pabalik sa kanilang bakuran. Mabuti na lang ay may nailagay silang mga pangontra doon. Hindi ko pala kaya. Hindi pa sapat ang kaalaman mo, Ismael. Pero may alam akong paraan para mas mabilis kang humusay. Ay sige na, umuwi na muna kayo sa inyo. Hindi ko kayo papatulan. Sinigawan niya yung mga kalalakihan na nasa labas ng bahay. Saka bumalik sa loob ng bahay si Ismael. Inis na inis naman sa kanya si Sito. Sira ulo ka. Sabi mo aswang yon, tapos haharapin mo sila na mag-isa. Nasisira ka na ba ng ulo? Kaya ko naman sila eh, kung hindi sila marami. Ikaw, Tito Sito, dito ka lang muna ha. Sa umaga na lang muna kayo pwedeng lumabas ng bahay. Delikado tayo sa gabi dahil kapag madilim na, saka sila lumalabas. Saan mo naman nalalaman yung mga yan? Hindi na po mahalaga yon. Ang mahalaga sa ngayon ay ang kaligtasan nating dalawa. Halos 1 oras ding naghintay si Ismael at Sito at umalis na rin ang mga yon. Nakahinga naman sila na maluwag. Nang matulog na si Sito, sinimantala ni Ismael ang pagkakataon para makausap si Teban. Humarap siya sa salamin at nakita niya sa refleksyon na matanda. Sabihin mo nga sa akin, ano yung paraan para mas mapadali yung kahusayan ko sa pakikipaglaban? Kunin mo sa bangkay ko ang medalyon na nakatali sa bewang ko. Kapag sinuot mo yon, siguradong magagaya mo ang husay ko sa pakikipaglaban ng binata pa ako. Saan ko naman matatagpuan yung katawan mo? Di ba kinuha na ng mga taga-munisipyo yung katawan mo? Total wala ka namang pamilya. Malamang sa malamang, nasa sementeryo yun sa bayan. Puntahan mo ang katawan ko ron. Sana hindi pa kinuha ng mga loko-loko mga nakasabit sa katawan ko. Ay nako, di ba ako mapapahamak dyan? Baka mamaya may makakita sa akin dun, isipin pang magnanakaw ako. Kailangan mong mag-ingat. Lalo pat umaga pa at maliwanag pa ang paligid. Kahit na medyo nag-aalangan, walang choice si Ismael kundi ang gawin yon. Maaga pa lang ay umalis na siya ng kanilang bahay. Maraming bawang ang inilagay niya sa loob ng kanyang bag. Hindi niya dala ang itak noon dahil baka hulihin siya ng mga pulis. Mag-aalas 9 na nang makarating sila sa sinasabing sementeryo. Walang katao-tao doon maliban na lang sa gwardiya na nagbabantay sa gate. Habang abala ang gwardiya sa pagtulog, sinamantala yun ni Ismael. Dumaan siya sa gilid at swerteng hindi napansin ng gwardiya. Sa bandang dulo, doon madalas inidilibing ang mga bangkay na walang kamag-anak. Bulong ni Teban sa binata. Muntikan pang madapa si Ismael sa pagtakbo dahil sa nakausling buto ng tao sa gilid. Buti na lang ay napahawak siya kagad sa nitso. Pagkarating niya sa dulong parte ng sementeryo, isa-isa niyang tiningnan ang bawat nicho na nakabukas. Walang niya. Aling ka rito?
Wala namang mga lapid at lahat nakabukas. Sandali. Tingnan ko nga yung nasa gitnang yon. Paano ko nga rin malalaman na ikaw yun agnas ka na? Hindi maaagnas ang katawan ko hanggat hindi pa ako nakakaakyat sa langit. Kaya bilisan mo na. Baka may makakita pa sa atin dito. Tinungo agad ni Ismael ang kinaroroonan ng tinuturong lapida ni Teban. Pagtingin niya sa loob, ay agad kinumpirma ni Teban na katawan nga nito ang naroon. Namangha si Ismael nang makitang hindi nga inaagnas ang bangkay ni Teban. Ha? Paanong nangyari? Buksan mo na yung kabaong at kunin mo na yung medalyon. Huwag mo na pakatitigan yung katawan ko. Kunin mo na yung medalyon. Wala na tayong oras para mamangha ka pa dyan. Kinapaka pa ni Ismael ang katawan ni Teban. Agad din naman niyang nakita ang medalyon. Pinutol niya yon at kinuha. Pagkatapos, nagmamadali siyang tinulak sa loob ng nicho ang kabaong. Ito na ba yon? Itali mo yan sa bewang mo. Gagana yan sa oras na kailangan mo ng tulong. Siguraduhin mo lang kasi wala akong dalang itak ngayon. Palabas na ng sementeryo si Ismael nang matanaw siya ng gwardiya na nagbabantay roon. Walang choice ang binata kundi ang tumakbo palayo. Hinabol siya ng gwardiya pero buti na lang ay nakaakyat siya sa pader. Buti na lang hindi ako binaril. Salamat sa iyo, Lord. Nakabalik naman ng ligtas ang binata sa kanilang baryo. Bago siya umuwi sa kanila, ay nadaanan niya si Baldo sa bakuran nito. Mukhang problemado ang lalaki. Palakad-lakad yun ng pabalik-balik sa bakuran. Baldo, ayos ka lang ba? Agad na lumapit sa kanya si Baldo nang may nababahalang muka. Pre, may sasabihin ako sa iyo pero pakiusap, huwag mo akong tatawanan ha. Bakit? Ano ba yun? Kasi, yung nanay ko, di ba meron siyang bagong manliligaw? Kasi, yung manliligaw niya, aswang daw. May mga taong nakakita kagabi. Pero ayaw maniwala ng nanay ko Pinuntahan niya ngayon yung manliligaw niya. Ay nako, si Aling Prima talaga Saan daw pumunta? Sa pagkakaalam ko, nakatira yung manliligaw niya sa dating nayon. Dating nayon? Layo nun Kanino pa ba umalis yung nanay mo? Oo, kanina pa Nag-aalala ako na baka kapag dumating siya ron, kainin siya ng aswang. Pre, akala ko hindi ka dati naniniwala sa aswang. Pero dahil sa halos lahat ng kakilala na naman ang nagsasabi, palagay ko totoo yun. At nasa panganib ang buhay ni Mama. O sige, huwag ka mag-alala. Tutulungan kita. Sandali. Naniniwala ka sa aswang? Mahabang kwento. Pero saka na ako magpapaliwanag. Sige na, magbihis ka na at pupuntahan natin yung nanay mo makulit. Sige na, dali na. Nagmamadaling nagbihis si Baldo. Kinuha naman ni Ismael ang kanyang itak. Tumakbo sila patungo sa sakayan ng jeep. Malayo-layo ang kanilang biyahe dahil hindi na parte ng kanilang lugar ang dating nayon. Dakong 3:00 na ng hapon na makarating sila roon. Sigurado ka ba na ito yung baryo na nabanggit ng mama mo? Oo, ito nga. Sabi niya nakapunta na raw siya dito noon Dito niya nakilala yung manliligaw niya na yon. O tara, pumasok na tayo sa loob. Huminga sila ng malalim. Sa labas pa lang ay may nararamdaman ng kakaiba si Ismael. Habang naglalakad ay bumubulong sa kanya si Teban. Iho, mag-iingat kayo. May nararamdaman akong mga presensya ng aswang. Tsaka mapagkakatiwalaan ba yung kaibigan mo? Mukhang tanga Matagal ko ng kaibigan si Baldo, kaya manahimik ka muna. Pre, sino kausap mo dyan? Nilingon siya ni Baldo sa likuran. Nagkailan na lamang siya kaysa isipin ng kaibigan niya na nababaliw na siya. Ha? Hindi naman ako nagsasalita baka gunig-gunig ko lang. Nagtanong-tanong ang dalawa kung may nakikilala sila sa pangalang Nestor. Pero walang nakakilala kahit isa sa mga taga roon. Masama na ang pakiramdam ni Ismael sa mga pagkakataon na yon.
Sigurado ka na Nestor yung pangalan ng manliligaw ng mama mo? Oo, sigurado ko. Ilang beses kong naririnig na binabanggit ni mama yun eh. Nakakaumay na nga eh. O sige, dito na lang tayo. Malakas ang pakiramdam ko na may aswang dito. At malakas din ang kutob ko na nandito ang mama mo. Maghintay tayo rito hanggang gabi. Siguradong lalabas yon kapag wala na ang araw. Tumigil na muna sila sa paghahanap. Nagpahinga sila sa tapat ng kainan ng lugaw. Palingon-lingon ng dalawa sa paligid. Nagmamasid sila ng maigi sa bawat taong makikita nila. Wala akong nakikitang aswang, iho. Pero nararamdaman ko ang presensya. Malakas ang kutob ko na nasa loob lamang yon ng bahay. Palihim na sinang ayunan niyo ni Ismael. Halos 3 oras na silang naroon. Dumilim na rin ang paligid. Bumalik na sila sa paghahanap. Pagliko nila sa kabilang kanto, doon na sila napatigil nang makita ang lalaking si Nestor, ang aswang na unang nakalaban ni Ismael. Ayun! Tumakbo ang lalaki nang mapansin na palapit sila. Habang hinahabol nila ang aswang, ay nagpaalala sa kanya ang matandang si Teban. Hayaan mo na lang na sarili mong lumaban. Kusa kang gagabayan ng medalyon. Sige, salamat. Mabilis ang ginawang pagtakbo ni Ismael, kaya naiwanan niya ang kasamang si Baldo. Ganun pa man, hindi rin nagpatalo sa takbo ang aswang. Hanggang sa bigla na lang yung nawala nang makarating sila sa mapunong parte ng lugar. Huminto si Ismael. Batid niyang sinadya yun ng aswang. Kapisado na ni Ismael ang galawan ng mga aswang. Akala mo ba lamang ka? Porque maraming puno dito? Bumulong uli si Teban. Sa gilid pa! Humarap si Ismael sa gilid at tumagupit siya ng itak. Tinamaan niya ang aswang na yun sa balikat na naging dahilan para bumagsak ito. Agad na nilapitan ni Ismael ang lalaking aswang. Tinutukan niya yun ng itak sa leeg. Ituro mo sa akin kung nasaan ang nanay ni Baldo. Kung gusto mo pang mabuhay. Wag! Pakiusap! Wag mo kong patayin! Nasaan nga ang nanay ni Baldo? Sabihin mo! Doon, sa may dulo ng baryo. May bahay ako ron. Doon ko siya tinago. Kaya pakiusap, wag mo kong patayin! Malaking pagkakamali ko na pinakawalan kita noong una. Ngayon, itatama ko ng pagkakamali ko. Bago pa magsalita ang lalaking aswang ay tinaga na yun ni Ismael. Wala man lang siyang naramdamang konsensya. Sa halip ay puot at galit ang namamayani sa kanyang kalooban. Hindi na naabutan ni Baldo ang ginawa ni Ismael sa aswang. Pinuntahan na lang nila agad ang direksyon na sinabi ng lalaki sa kanila. Isang bahay na makaluma ang inabutan nila roon. May itaas ang bahay at mayroong malawak na bakuran. Nakadistansya yon sa mga kabahayan. Para bang sinadyang lumayo ng bahay na yon dahil sa mga sikreto nito sa loob. Walang sinayang na pagkakataon sila Ismael. Winasak nila ang bintana at doon sila pumasok. Nakarinig sila sa loob ng ilang kalabog sa di nila malamang parte ng bahay. Ismael, may underground ang bahay na ito. Tingnan mo sa ilalim ng carpet. Sinunod ni Ismael ang sinabing yun na matandang si Teban. Nanlaki ang mata nilang dalawa ni Baldo nang makita ang pintuan sa sahig. Binuksan nila yon. Bumungad sa kanila sa ilalim ang mga ginang na nakagapos at may busal ang mga bibig. Mama, buhay ka ba? Hindi makapaniwala si Ismael sa kanyang nasasaksihan. Kaawa-awa ang kalagayan ng mga matatanda. Siksikan ng mga yon sa maliit na underground. Laking pasasalamat na lang talaga ni Ismael kay Teban. Dahil kung wala ang matanda, hindi niya maililigtas ang matatandang yon. Nakalabas ang mga bihag ng aswang mula sa bahay na yon. Nakangiting pinagmamasdan ni Ismael ang mag-inang Prima at Baldo habang siya ay nasa gilid ng bakuran. Maraming salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko rin naman magagawa ang mga ito Pasalamatan mo rin ang sarili mo. Kung hindi mo tinanggap ang hamon na ito, walang ibang gagawa nito. Hindi ka na ba talaga magkakatawang tao? Habang buhay ka na bang nakasanib sa akin?
Nagmumukha na akong tanga kapag magkausap tayo sa harapan ng maraming tao eh. Hindi ako panghabang buhay narito. Kapag natapos na ang misyon natin, maaari na rin akong makaakyat sa langit. Nakaramdam ng kaunting lungkot si Ismael. Kahit kasi papaano ay napamahal na rin naman siya sa matanda. Hindi man niya yun literal na nakakasama dahil nasa kalooban rin naman niya yun. Marami pa rin siyang natutunang bagay. Nang makabalik na sila sa kanilang baryo ay naghiwalay na sila ulit ng landas ni Baldo. Masaya namang nagpasalamat sa kanya ang ina ng kaibigan. Kumuhay pa si Ismael habang nakatingin kina Baldo na naglalakad na palayo. Bumuntong hininga na lamang si Ismael. Pero nawala ang kanyang ngiti nang maramdamang tila may nagmamasid sa kanya sa likuran. Pasimple lang siyang lumingon. Kalmado at wala man lang kabang nararamdaman. Teban, naririnig mo ba ako? May aswang ba? Oo, meron. Pakiramdam ko dalawa sila. Ano, labanan ko ba? Ano bang sinasabi na kalooban mo? Ganado pa ako eh. Parang gusto ko pa eh. Naglakad ng mabilis si Ismael palayo. Hindi na muna siya dumiretso sa kanilang bahay. Pinasunod niya ang mga aswang sa dating paradahan ng mga tricycle. Wala nang katao-tao roon. Siya na lamang ang naroroon. Tumayo si Ismael sa gitna at mabilis na hinugot ang kanyang itak na may bahid pa ng dugo. Evan, ganito ba talaga epekto ng medalyon? Hindi ako kinakabahan eh. Oo, umahalo kasi sa katauhan mo ang husay ko noong nabubuhay pa ako. Eh di ayos kung ganun. Maya-maya pa, may mga lumabas na ring aswang mula sa gilid. Pero hindi yung dalawa, kundi 5. Tumutulo pa ang laway ng mga yon at parang gutom na gutom. Nagsikain na ba ito mga ito? Ang papayat eh. Huwag kang kampante. Kung minsan, ang mga gutom ang mas delikado. Magsasalita pa sana si Ismael nang bigla nang umatake ang 5. Sabay-sabay yon kaya napilitan munang umakyat ni Ismael sa taas ng abandonadong kotse. Pag-akyat din ng isang aswang ay saka nakakuha ng pagkakataon si Ismael. Tinaga niya ang isa. Tinamaan naman yun sa leeg kaya agad ditong bumagsak. Sa nangyaring yon ay mas lalong nagalit ang ibang aswang. Nagmamadaling makalapit ang mga yon kay Ismael. Pero dahil sa epekto ng medalyon, nagagawa ng binata na ilagan lahat ng bawat pag-atake ng mga yon. Ganda ng tama nitong medalyon mo ah. Si Ismael naman ang lumusob. Pinagtatatagan niya ang 2 aswang na mas malapit sa kanya. Hindi naman makailag ang mga yon dahil sa bilis ni Ismael. Pagtingin niya naman sa 2 aswang na natitira, para na yung natatakot sa kanya. Wala kang ititira. Patayin mo ang 2 salot na yan. Tinakbo ni Ismael ang 2. Umatras ang isa habang isa naman ay matapang na sumalubong kay Ismael. Pero sa kasamaang palad, natarak ni Ismael ang itak sa dibdib ng aswang. Tangkang tatakas pa ang isa pero pinukol ni Ismael ang itak niya ng patagilid. Tinamaan sa leeg ang aswang at agad na sumirit ang dugo. Hindi makapaniwala si Ismael na magagawa niya ang lahat ng yon. Bagay na hindi niya naman kayang gawin noon kahit na nagsasanay siyang lumaban. Mang Teban, kita niyo ba yung ginawa ko? Mamaya ka na matuwa. Sunugin mo muna ang mga bangkay na yan para siguradong hindi na mabubuhay pa. Kumuha ng mga tuyong dahon ng binata at saka tinipon-tipon ng bangkay ng mga aswang. Habang nagliliyab ang mga yon, ay muli na namang sumagi sa isipan ni Ismael ang pagkamatay ng kanyang ama at ina. Para sa kanya, kulang na kulang pa ang mga napapatay niyang aswang. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nauubos sa mga salot na yon sa kanilang probinsya. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Ismael. Alam kong ginagawa mo ito para sa iyong mga magulang na biktima rin nila. Pero sana, huwag mo rin kakalimutan na kaya natin ito ginagawa
ay dahil gusto nating mailigtas ang mas maraming buhay. Wag ko kayo mag-alala, hindi ako nakakalimot. Teban, ilang aswang pa ba ang papatayin natin? Gusto ko nang ubusin sila eh. Isang malaking pamilya ng aswang ang dumalaw sa baryo ninyong ito. Nakakarami ka na, pero hindi natin nasisiguro kung ilan pa ang natitira. Ay, kahit ilan pa sila, magtatagumpay tayo. Matapos yon ay umuwi na rin muna si Ismael sa kanilang bahay. Naabutan niya si tito-sito niya na may kung ano nang dinidikdik. Oh, mabuti nandiyan ka na. Ano yung ginagawa niyo? Dinidikdik ko yung bawang bago pakuluan. Yung pinakulo ang bawang daw, itapon sa tapat ng bahay base dun sa napagtanungan kong matanda. Mabisang pantaboy daw to sa mga aswang. Napatingin si Sito sa daladala niyang itak na may bahid ng dugo. Umangat din ang tingin ng tito niya sa kanyang damit at mukha na may mga talsik ng dugo. Sandali nga. Ano yung mga yan? Saan mo nakuha yung mga dugo na yan? Hinawakan ni Sito sa magkabilang balikat ang binata. Sabihin mo nga sa akin, sinong pinatay mo? Inalis ni Ismael ang kamay ng kanyang tito. Aswang, tito. Ay nako, buti naman aswang lang. Ano? Aswang? Seryoso ka ba? Tito, pumapatay po ako ng aswang. Hoy Ismael, hindi ako nakikipagbiruan ha. Totoo pong sinasabi ko. Kahit tanungin niyo po yung nanay ni Baldo. Ay, sige na ho, magpapahinga na po muna ako. Yung bawang na pinapakuluan niyo, lagyan niyo po ng asin. Naglakad na papasok ng sariling kwarto ang binatang si Ismael. Napapailing naman ang manong na si Sito. Nakatulog na maayos si Ismael. Himalang-walang ng gulong aswang. Wala ring tumambay sa tapat ng kanilang bahay. Maaga pa lang ay naririnig na ni Ismael ang boses ni Baldo. Napabangon ang binata at dumungaw sa bintana. Ha? Anong sikat na pinagsasabi mo? Lamang ka ng usapan dito sa lugar natin dahil sa ginawa mong pagliligtas kay Mama. Ay naku, walang iyang buhay to. Mas lalong magiging mainit ka sa mga mata ng aswang ngayong nakikilala ka na. Kaya nga eh, kainis naman oh. Hoy Baldo, totoo ba sinasabi ng pamangkin kong ito na niligtas daw niya yung nanay mo sa aswang? Opo, Tito. Totoo po yun. At hindi lang si Mama ang niligtas niya. Meron pa pong ibang matatanda. Anib ka talaga, Ismael, oh. Proud na proud ako sa ginawa mo. Iwan mo na nga yung ulingan, ha? Maging tagapagligtas ka na lang. Ano ba yung kailangan mo? Kailangan mo pa ba ng kapa? Maskara? Ano? Bibili agad ako. O kung di ka nakakalipad, gusto mo, kabayo, parang Malazoro ka. Ay nako, ewan ko sa inyong dalawa. Alam niyo ba na lalong malalagay sa panganib ang buhay ko kasi kumalat yung ginawa ko? Kapag nakarating sa mga aswang ang ginawa ko, tsak na magagalit sila at magsasagawa sila ng pagganti. Natahimik si Sito at Baldo sa kanilang narinig. Para bang napagtanto rin nila na hindi rin maganda ang epekto ng pagsikat ni Ismael. Ano bang may tutulong namin, pamangkin? Ang may tutulong niyo sa akin, huwag kayong maging problema sa akin. Iwasan yung lumayo para hindi kayo mapahamak. Marami pa sila. Nanakit ang ulo ni Ismael. Lalo na may mangilan-ngilan ang nagpupunta sa kanilang bahay. Pilit na tinatanong si Ismael ng ibang residente kung totoo ba ang mga ginawa niya. Ang iba naman ay sadyang paniwalang-paniwala sa mga kwento ng nanay ni Baldo. Maghapon lang na nagmukmok si Ismael sa loob ng kanyang silid. Wala siyang ganang lumabas dahil halos lahat ng makakasalubong niya ay tinatanong siya. Ano nang susunod na gagawin ko, Teban? Sigurado ako na ang mga aswang na ang pupunta sa iyo. Naalarma na sila. Kaya ihanda mo ang sarili mo sa kahit na anong oras. Tumango na lang si Ismael. Sumapit na naman na kinagabihan. Panibagong gabi ng pagpapakiramdam.
Hindi na natahimik ang utak ni Ismael sa kakaisip na baka sa bawat sulok ng daan ay mayroong umatake sa kanya. Naglalakad siya noon patungo sa bahay nila Baldo. Gusto niya lang sanang bigyan ng kamoteng binabad sa arnibal si Baldo. Pero dahil sa mga taong nakakasalubong niya ay napatagal pa siya sa paglalakad. Bayan, buwisit naman. Hindi naman ako artiste. Nang marating niya ang bahay nila Baldo, ay nagtaka siya sa kanyang inabutan. Umiiyak ang nanay ni Baldo na si Aling Prima. Kaya naman dali-dali yung nilapitan ni Ismael. Aling Prima, ano pong problema? Bakit kayo umiiyak? Diyos ko, buti dumating ka. Si Baldo, kinuha nila. Dinukot na mga aswang ang anak ko. Pakiusap, iligtas mo siya. Sabi nila sa akin, kapag hindi ka dumating doon, papatay nila ang anak ko. Napaisip ng malalim si Ismael. Hindi niya maaaring pabayaan si Baldo. Matagal na niyang kaibigan ng lalaki. Sa kanilang pinagsamahan, marami na rin itong naitulong sa kanya. Pero iniisip din niya ang pwedeng mangyari. Kung papasok siya sa lungga ng mga aswang, malaki ang tsansa na pagtulungan siya roon. Nang umalis na si Ismael sa bakuran nila Baldo, ay agad nitong kinausap si Teban. Teban, kakayanin ko ba kung mag-isa akong lulusob doon? Hindi natin alam kung ano ang kaya nilang gawin sa mismong balwarte nila. Kaya nga mas mainam sana na sila ang dumadayo rito. Pero ginamit nila si Baldo eh. Hindi ko naman pwedeng pabayaan na lang yung kaibigan ko ron. Naroon ang pinuno ng mga aswang. Sabi mo lang sa akin kung gagabayan pa ako ng medalyon kahit naroon na ako. Gagabayan ka niya, pero hindi ko sigurado kung tatalabang gabay sa lugar ng mga aswang. Ang gabay ay parang tao rin. Umaatras sila kapag alam nilang alanganin. Baala na. Basta kailangan kong iligtas si Baldo. Humugot ng malalim na paghinga ang binata. Bumalik na muna siya sa bahay nila. Tito Sito, dito ka muna ah. Kahit na anong mangyari, wag na wag kang lalabas ng bahay. Bakit? May lakad ka ba? May totodasin ka na naman bang aswang? May kailangan akong iligtas. Isang taong mahalaga sa akin. Pwede ba akong sumama? Ayoko ng pabigat. Hindi ako magsasaya ron. Patayan ang pupuntahan ko. Kaya mas maiging dito ka na lang. Grabe ka naman sa pabigat. Baka di mo alam. Ayoko nang alamin. Sige na, aalis na ako. Naglakad na palayo ang binata. Hindi na niya nilingon pa ang kanyang tito dahil ayaw niya makaramdam pa ng konsensya o awa. Batid niya kasing sa pag-alis niyang yon, maaring yun na rin ang huli. Sa kailaliman ng gabi ay tinahak ni Ismael ang daan. Pupunta siya sa lugar na sinabi ng mga aswang kay Aling Prima. Kahit nakasama niya si Teban sa kanyang isip, naroon pa rin ang pagkabahala. Ang kaba na nararamdaman na niya kahit suot niya pa ang medalyon. Pumasok sila sa loob ng kagubatan. Mas malapit kasi ang daan doon patungo sa baryo na kanyang pupuntahan. Sigurado ka na ba? Hindi ako pwede magdalawang isip kapag buhay na ng taong mahalaga sa akin ang nakataya eh. Nakaalala lang ako na baka sumunod ka sa akin. Hindi. Hindi nakakatulong sa akin yung mga ganyang biro ah. Ang mabuti pa, makiramdam ka na lang sa paligid kung meron bang aswang o wala. Wala pang ilang minutong paglalakad, nakaramdam na sila ng presensya sa kanilang paligid. Pinatigil siya sandali ni Teban. Agad din naman siyang yumuko at nagtago sa likuran ng puno. Marami sila. Hindi ko mabilang. Nalinti ka na. Kumalma ka. Nandyan ang gabay. Tahimik lang ang binata sa pinagtataguan niya. Mga ilang sandali lang, nakita niya ang grupo ng mga tao na nakabahag. May mga dalang sulo. Meron silang bitbit na isang lalaki na nakasuot ng parang pangsundalo. Teban, sabihin mo nga sa akin, aswang ba talaga lahat yan? Maliban doon sa isang lalaking bihag. Palagay ko,
leader ng mga rebelde ang taong yon. Pati leader ng mga rebelde binibiktima nila. May mga rebelde kasi na pumapatay rin ng mga aswang. Kaya hindi na nakakapagtaka na pati ang mga ganyan ay punteriyan na rin nila. Sige, susundan ko sila para mas madali kong malaman kung saan ang kuta nila. Sige, mag-iingat ka. Malalakas ang pandinig nila, lalo na sa ganitong tahimik na kagubatan. Dahan-dahan na naglakad si Ismael. Bawat takbang ng paa niya ay talagang maingat niyang tinatapak. Ilang metro lang din kasi ang layo ni Ismael sa grupo ng mga aswang na yon. Makalipas lang ang halos kalahating oras, narating na nila ang isang komunidad. Hindi na muna sumunod si Ismael sa mga pagkakataong yon. Nagmasid-masid na muna siya sa paligid. Tatayo na sana siya nang maramdamang may tao sa likuran niya. Pagtingin ni Ismael ay may matangkad na lalaki ang nakatingin sa kanya. Hanggang dibdib lang siya ng lalaki. Bukod sa matangkad ay maskulado rin ang katawan nito. Pambira ka, Teban. Hindi mo ba siya naramdaman? Naramdaman ko pero huli na. Dinakma ni Ismael ang lalaki sa muka. Binalibag siya nito at tumama siya sa katawan ng puno. Sa lakas ng kanyang pagkakatama ay nakaramdam siya ng pagkahilo. Pero pinilit pa rin niyang makatayo. Tika, sa latang aswang, ito yata yung nag-gym sa bayan eh. Pag-iingat ka, malakas ang pangangatawan niya. Tumakbo ang lalaki palapit kay Ismael. Noong mga pagkakataong yun ay umepekto ng muli ang medalyon. Nakailag si Ismael ng walang kahirap-hirap. Parang ang gaan-gaan ng katawan niya. Nadagdagan din ng kanyang lakas ng loob. Na para bang wala na siyang pakialam kung gaano kalaki o kataas ang aswang na kanyang kaharap. Tingnan natin ang laki mo, bata! Yabang na naman itong tukmol na to. Lumusob si Ismael. Medyo madilim pero malinaw na ang kanyang mga mata sa paligid. Dahil may kabagalan ng aswang na yon, sinamantala yon ang binata para lumapit. Nadaplisan niya ng taga ang hita ng malaking aswang. Dahil doon ay lalong nag-alburuto ang aswang. Galit na galit niyang dinakma si Ismael. Nahawakan ng aswang ang binata sa damit at saka muling binalibag. Pero dahil sa medalyon, nakakapit lang si Ismael sa katawan ng puno. Tapusin mo na habang nakikisama pa ang gabay. Sabi mo eh! Tumalon si Ismael sa likuran ng aswang. Itatarak na sana niya ang itak nang bigla itong mahawakan ng nilalang na yon. Nanlaki ang mga mata ni Ismael. Wala na siyang nagawa ng sunod na dakmain ng aswang ang kanyang leeg. Buti na lang ay agad siyang nakaisip ng paraan para makatakas doon. Tinusok ni Ismael ng kanyang daliri ang mga mata ng aswang. Nabitiwan siya nito. Walang sinayang na pagkakataon si Ismael. Muling dinampot ni Ismael ang itak at saka tinaga na sa hita ang aswang. Nang mapaluhod ang kabila nitong tuhod, ay saka naman niya tinaga sa ulo. 2 beses niyang ginawa yon dahil sa tigas ng bungunon. Ay nako, hindi man lang ako. Sa likod mo! Bago pa man nakatingin si Ismael, ay biglang may tumusok na kung anong karayom sa batok niya. Napaupo siya dahil doon. Pagtingin niya, may mga aswang na nakabahag ang lumapit sa kanya. Hindi na niya alam ang huling mga nangyari. Nawalan na siya ng malay. Basta't nagising na lamang siya sa malalakas na sigaw ni Teban. Ay! Ismael! Gising! Wisit na damuhong batang to, oh! Ano ba? Huwag kang nga maingay. Bumangon si Ismael at tiningnan niya ang paligid. Nasa loob na pala siya ng isang kulungan. Sa kaliwang banda ay naroon ang isang lalaki na bumbayin ng mukha. Sa kanan naman ay naroon si Baldo na halatang masayang makita siya. Anong ingay? Wala namang ingay sa amin. Kami tahimik. Ikaw yata hitit-usok ng Dambutsu eh. At sino ka naman? Ismael! Nabiyag ka din? Leader siya ng mga rebeldeng pumapatay rin ng mga aswang. Bumbayan!
na mas pinili na lang sa bundok dahil hindi na siya nababayaran ng mga may utang sa kanya eh. Wala akong pakialam sa kanya. Sa iyo ko may pakialam. Ano, ayos ka lang ba, Baldo? Oo, ayos lang ako. Ang hindi maayos ay itong kalagayan natin. Lalo na ikaw, galit na galit sila sa'yo nung wala ka pa rito. Ay nako, paano kaya tayo makakaalis nito? Teka, sino ba ikaw? Bakit parang ikaw bida dito? Baldo, close ba kayo ng Bombay na ito? Ang ingay eh. Mabait naman yan. Sabi niya makakalis daw tayo rito. Rebelde ka, di ba? Kapag niligtas ka ba ng mga kasama mo, idadamay mo kami? Ha? Di tayo trupa, no? Sungit naman ito. Nanahimik na lamang si Ismael noong mga sandaling yon. Nakikipagtitigan pa si Ismael sa Bombay na ang pangalan pala ay Rafa. Tignan mo yung Bombay na yan. May gusto yata sa'yo. Manahimik ka nga. Yan pa talagang iniisip mo? Napatingin si Baldo kay Ismael. Matagal na rin kasing naghihinala si Baldo kung sino ang palaging pasimpleng kinakausap ni Ismael. Ismael, pre, matagal na kitang napapansin na parang may kinakausap ka palagi kahit wala ka namang ibang kasama. Sabihin mo nga sa akin, baliw ka na ba? Sa aming grupo, kapag ikaw salita mag-isa, ikaw tigok kagad. Bawal baliw sa amin eh. Wala namang nagtatanong. May nakikita ka ba pre na hindi namin nakikita? Ang totoo niyan Hindi na naituloy ng binata ang kanyang sasabihin nang biglang may nagdatingang mga aswang. May mga dalang itak din ang mga yon. Marahil silang inilabas. Pero mas lalong malala ang ginawang paghila kay Ismael. Kinaladkad sila ng mga aswang. Habang naglalakad sila, ay may kinakanta pa ang mga aswang na hindi naman nila maintindihan. Basta sa palagay ni Ismael ay ritual yon ng mga aswang. Ismael, oy, naririnig mo ba ako? Oo, bakit ba? Dadalhitan nila kayo sa bulwagan nila. Doon na nila kayo kakatayin. May naisip akong paraan. Ano? Sabihin mo. Magpatay-patayan ka. Ha? Seryoso ka ba? Yan ka na naman pre, nagsasalita ka na naman eh. Ay, sige na nga. Para makasunog ng oras ay sinunod ni Ismael ang suwestyon ni Teban. Habang naglalakad sila, ay binagsak na lang ni Ismael ang kanyang sarili. Nangisay-ngisay si Ismael, pero tiningnan lang siya ng mga nakabahag na aswang. Hindi yun naging epektibo. Muli lang siyang itinayo ng mga aswang na parang walang nangyari. Sa madaling sabi, nagmukha lang siyang tanga. Pinapahaya mo talaga ako, no? Napatigil silang lahat ng paglalakad. Napatingin kay Ismael ang mga aswang at kapwa nagtataka. Maging si Baldo at Rafa ay nahihiwagaan na rin sa kanya. Mag-focus ka sa nangyayari. Hindi mahalaga kung napapahiya ka. Ilang sandali lang ay nakarating na rin sila sa bulwagan. Padabog silang tinulak sa 3 kawayan na nakatusok sa lupa. Itinali sila roon. Nakita nila na naroon ang hari ng mga aswang na nakaupo sa isang trono. Ismael, yan ang hari ng mga aswang. Yan ang aswang na umuubos sa mga kasamahan ko noong araw. Malakas yan. Lahat ng tanga, napapatay niya kaagad. Mamaya mo na ako kausapin. Nagmumukha akong tanga sa iyo eh. Tumayo ang hari ng mga aswang. Lumapit ito sa harapan nila. Isa-isa sila nitong tiningnan habang salubong ang kilay. Kumabog ang dibdib ni Ismael nang tumitig sa kanya ang hari ng mga aswang. Noong mga oras na yon, alam na ni Ismael na hindi na gumagana ang medalyon. Totoo nga ang sinasabi ni Teban sa kanya na ang mga gabay ay naduduwag din paminsan-minsan, lalo na kung nasa alanganing sitwasyon sila. Biglang hinawakan ng hari ng aswang ang baba ni Ismael. Madiin ang pagkakahawak na parabang kaya nitong durugin ang buto ni Ismael. Sumenyas ang hari ng mga aswang. Nagtaka si Ismael nang biglang inalis ang pagkakatali sa kanya.
Anong gagawin mo? Hindi nagsalita ang hari, pero masama ang tingin nito kay Ismael. Hoy, huwag kang tanga. Makikipagsuntukan sa iyo ang hari na yan. Ha? Nagulat na lang si Ismael nang biglang lumapit sa kanya ang pinuno ng aswang. Nakatikim siya ng suntok sa sikmura. Dahilan para sumuka kagad siya ng dugo. Ismael! Huwag mo na tawagin. Wala din magagawa tawag mo. Namimilipit sa sakit si Ismael nang bumangon siya. Mas lalong kinabahan si Ismael nang makitang may hawak ng itak ang hari ng mga aswang. Teban, anong gagawin ko? Uy, nandiyan ka pa ba? Hindi na sumasagot si Teban sa kanyang utak. Parang sa lakas ng suntok ng aswang na yon ay biglang nawala sa katawan niya ang matanda. Wisit ang medalyong ito. Ayaw rin makisama eh. Anong gagawin ko? Lumapit na sa kanya ang hari ng aswang. Inambanan nito ang itak sa ere. Napapikit na lamang si Ismael sa mga sandaling yon. Tanggap na sana niya ang mga mangyayari sa kanya nang biglang makarinig sila ng magkakasunod na putok. Nagtumbahan ng ibang aswang. Pagtingin nila sa paligid ay nakita nila ang mga rebelde sa paligid. Dito na agi mga trupa. Lagot kayo mga pangit kayong aswang kayo. Nataranta ang mga aswang sa pagdating ng mga rebelde. Sinamantala na ni Ismael ang pagkakataon na yon. Kinuha niya ang itak na nasa tagiliran ng isang patay na aswang din. Sa mga sandaling yon, bigla na lang lumakas ang kanyang loob. Naramdaman niya na bumalik rin ang epekto ng medalyon. Pasensya ka na. Naramdaman ko yung suntok ng lintik na yan. Ang lakas. Para akong humiwalay sa katawan mo eh. Ayos lang. Ang mahalaga ngayon, makakaganti na ako sa hari ng mga aswang. Bigla na lang dumaloy sa ugat ni Ismael ang kakaibang lakas. Habang nagkakagulo, hindi na nagsayang ng pagkakataon si Ismael. Tumakbo siya ng mabilis. Hawak ang itak ay lumundag siya sa harapan ng pinunong aswang. Itinaas niya sa ere ang itak. Buong lakas niyang tinaga ang hari sa mismong ulo nito. Hindi pa nakontento si Ismael, hinagupit niya ulit yon sa leeg. Nang tumagas ng dugo mula roon, itinarak naman niya ang itak sa kaliwang dibdib nito. Sa ginawang yon ni Ismael ay napalhod na ang hari ng mga aswang. Tapos na ang mga katarantaduan mo sa buhay ng mga inosenteng tao! Sinipa ni Ismael ang hari ng mga aswang at tuluyan na itong natumba. Mga ilang sandali lang, naubos na rin ng mga rebelde ang mga aswang. Nilapitan naman ni Ismael ang Bombay na leader ng mga rebelde. Ikaw magaling ha? Gusto mo sali ka sa amin? Hindi na. Masaya na akong natalo na mga aswang. Pre, ang lupit mo talaga. Lalo na yung ganon-ganon mo. Shung, 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 shung. Napangiti na lamang si Ismael. Bago nila lisanin ang lugar na yon, ay isa-isa nilang sinunog ang mga aswang. Pati na rin ang bahay ng mga yon. Nagpasalamat din sa kanila ang grupo ni Rafa. Dahil tulad ni Ismael, may malalim din palang dahilan ang mga yon kaya nila pinapatay ang mga aswang. Makalipas ang isang linggo, tuluyan ng hinirang na bayani si Ismael. Kilala na siya sa kanilang lugar bilang mandirigmang pumapatay sa mga aswang. Bagay na ipinagmamalaki naman ni Sito sa lahat ng kanilang kalugar. Iho, Ismael, maraming salamat ha. Salamat dahil tinulungan mo kong matapos ang misyon na hindi ko nagampanan. Teban, maraming salamat din ha. Sa pamamagitan mo, nagawa ko makuha ang hustisya para sa mga magulang ko. Hindi ko magagawa ang lahat ng yon kung wala ka. Ismael, kailangan ko nang umalis. Tapos na ang misyon ko rito sa lupa. Kailangan ko nang umakyat. Hinihintay na ako ng mga kasama ko at ng Panginoon. Hindi na ba talaga pwedeng dito ka na muna kahit isang linggo? Hindi pwede. Pero kahit wala na ako, mananatili naman ako sa puso mo. Maraming salamat, Ismael. Napakabuti mo. Maraming salamat din sa iyo.
Sa huling pagkakataon, tatawagin na kitang Lolo Esteban. Ngumiti ang matandang si Esteban. Unti-unti na itong naglaho sa paningin ni Ismael. Kasunod nito ay nagising na rin si Ismael mula sa panaginip. Napangiti na lamang siya nang mapagtanto na sa panaginip lang pala nagpaalam ang matanda sa kanya. Wala nang bumubulong sa kanya. Wala nang maingay. Pero ganun pa man, masaya pa rin ang puso ni Ismael. Dahil sa dami ng natutunan niya mula sa matanda, malabong makalimutan niya na yon. Mananatili ka sa puso't isipan ko, Lolo Esteban. Sabi ni Ismael habang hawak-hawak ang medalyon na iniwan sa kanya ni Lolo Esteban. Wakas.